Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 1335-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Matapos patayin ng isang ranggo ng 8 sinaunang Diyos, si Francis at ang maliit na pusa ay nagpatuloy sa kanilang pagtakas. Habang tumakas ang dalawa, kailangan pa rin nilang piliin ang kanilang ruta at i-disarm ang mga traps. Gayunpaman, ang duo ng Diyos na Diyos ay walang mga alalahanin at maaaring mailagay ang kanilang buong pag-iisip. Nahuli. Napangiti ang Devil Saint God duo. Scoundrel, manatili ka lang doon at makunan. Legacy Cat ng langit, magmadali at bumalik. Dumating din ang taong may buhok na pula at ang kanyang koponan. Ito talaga ang ilusyon ng Diyos. Ang Devil Saint God duo ay nakatitig sa bola ng maraming kulay na ambon. Bagaman hindi nila makita kung ano ang nangyayari sa loob ng ambon, madarama nila ang paglilinang ng taong nakatago sa loob. Kaya, sigurado sila na ang tao sa loob ay ang brat na nakasuot ng space-time na balabal. Bagaman hindi nila alam kung paano siya kasama ng Legacy Cat ng langit, maayos ito sa ganitong paraan. Maaari silang mahuli silang dalawa sa isang nahulog na swoop. Kung ang Legacy Cat ng langit ay kasama ang sinaunang Diyos na si Lily, mas magiging problema ang sitwasyon. Tulad ng kung naramdaman ang mga mata ng Devil Saint God duo, ang maliit na pagnanakaw ng pusa ay biglang ngumiti sa duo ng Diyos na Diyos ng Diyos at ipinahayag ang pilak na natatakpan na sandang sa paa nito. Ang Celestial Pendant Secret Dagger. Ang mga mata ng Devil Saint God duo ay halos lumabas sa kanilang mga socket. Bukod sa sinaunang Diyos na si Nether Spring, walang nakilala sa banal na artifact na ito. Ang Celestial Pendant Secret Dagger ay isang imitasyon ng sinaunang panahon na kataas-taasang kalidad na banal na artifact, ang Celestial Pendant Dagger, at nilikha ito ng lahi ng Legacy ng langit. Ang kapangyarihan ng imitasyon na natural ay hindi maihahambing sa totoong pakikitungo, ngunit sa panahon ng pagtatayo nito, ang lahi ng Legacy ng langit ay nagdagdag ng ilang higit pang mga kakayahan. Ang banal na artifact na ito ay hindi na nakakasakit, ngunit nilagyan din ng ilang mga espesyal na katangian. Ang banal na artifact na ito ay ang pinakadakilang pag-aani mula sa paggalugad ng langit na Demon Hall ng isang pagkawasak ng Legacy lahi ng langit. Ito ay mas mahalaga kaysa sa 9 Lightning Soul Refining Mirror at maaaring isaalang-alang ang pinakamahalagang item sa Eastern Treasury. Hindi niya maiwasang humanga sa pananaw ng Legacy Cat ng langit. Hanggat maaari nating makuha ang mga ito, ang bawat isa sa iyo ay makakakuha ng isang bahagi ng likidong makalangit na Diyos. Agad na sinabi ng Devil Saint God duo. Siyempre, ito ang sinaunang Diyos na si Nether Spring. Ang brat na may balabal na space-time ay sa halip hindi pangkaraniwan, at kasama ang hindi nababagay na Legacy Cat ng langit, mahirap na diskwento ang posibilidad na magkaroon ng ilang aksidente. Ito ang dahilan kung bakit ang isang sinaunang Diyos na si Nether Spring ay gumawa ng ganoong pangako. Hanggat makukuha nila si Francis at ang maliit na pusa ng pagnanakaw, ang halaga ng likidong makalangit na Diyos na inaalok ay magiging hindi gaanong mahalaga. Liquid ng langit na Diyos. Ang 3 ranggo ng 8 sinaunang mga Diyos ay natigilan. Narinig lamang nila ang tungkol sa Celestial Pendant Secret Dagger na pinag-uusapan ng demonyong Diyos na duo, ngunit masigasig nilang nalalaman ang halaga ng likidong Diyos na likido. Ang liquid ng langit na Diyos ay isang kayamanan na ang lahat ng mga eksperto sa ilalim ng ranggo ng siyam na nais. Nabalitaan na, kapag kinuha ang likidong makalangit na Diyos sa kauna-unahang pagkakataon, ang isa ay may napakataas na pagkakataon na masira sa susunod na ranggo. Ang mas mababang ranggo, ang mas mataas na pagkakataon. Sa ranggo ng 6 at sa ibaba, ito ay isang 50% na pagkakataon, habang para sa ranggo ng 8 mga sinaunang Diyos, ito ay nasa paligid ng 20% na pagkakataon. Kailangang mapagtanto ng isa na, para sa ilang mga tunay na Diyos at mga sinaunang Diyos, ang pagsira sa susunod na ranggo ng direkta ay makatipid ng milyon-milyong taon ng oras ng paglilinang, kahit na 10 milyon. Bagaman ito ay isang pagkakataon lamang, kahit na hindi sila magtagumpay, magkakaroon pa rin sila ng pagtaas sa kanilang lakas at hindi malalayo sa pag-abot sa susunod na ranggo na may sariling kapangyarihan. Kamatayan Extreme Light.
Pagkasira ng apoy Diyos. Ang tatlong ranggo ng 8 sinaunang mga Diyos ay nag-aktibo ng kanilang mga mata dugo at sinalakay na may mga diskarte sa pang-iye bloodline. Chaos pinagmulan Shield. Agad na ikinubkob ni Francis ang kanyang kaguluhan na pinagmulan ng banal na kapangyarihan, na bumubuo ng isang kalasag ng magulong at madilim na ilaw sa kanyang likuran. Sa mga tuntunin ng kapangyarihan ng pag-atake, ang kaguluhan na pinagmulan ng banal na kapangyarihan ay bahagyang higit sa pag-atake ng kapangyarihan ng isang ranggo ng 8 sinaunang kapangyarihan ng Diyos. Ngunit sa mga tuntunin ng pagtatanggol, mas epektibo ito. Sa kasamaang palad, si Francis ay nakaharap sa mga inapo ng mata ng Diyos. Ang lakas na mayroon sila ay sobrang kakaiba at hindi normal. Boom! Pag-crash. Matapos ang pag-atake ng maraming pag-atake, ang kaguluhan ng chaos na pinagmulan ni Francis. Sa sandaling ito, isang metal na tatsulok ang lumitaw sa kamay ni Francis. Kling-klang. Ang tatsulok na piraso ng metal na ito ay agad na nagbago sa isang itim na metal board na nagpoprotekta sa likod ni Francis. Ang sinaunang Diyos Seal ay umunlad sa isang mataas na kalidad na banal na artifact. Maaari itong tumagal sa lahat ng mga uri ng mga form, ngunit ang mga nakakasakit na kakayahan nito ay sa halip ay average sa mga dekalidad na banal na artifact. Bizarrely, ang nagtatanggol na kakayahan ng sinaunang Diyos Seal ay nangunguna sa klase sa mga dekalidad na banal na artifact, at halos hindi masisira. Isang bagay na binuo ng lahi ng legacy ng langit. Sa pamamagitan ng mga mata ng Devil Saint God Duo, ang sinaunang Diyos na si Nether Spring ay nakakita ng ilang natatanging mga katangian sa sinaunang Diyos Seal. Sinabi sa kanya ng kanyang kaalaman na ang sinaunang Diyos na Selyo ay hindi pangkaraniwan. Tulad ng para sa eksaktong kung ano ang hindi pangkaraniwan tungkol dito, malalaman lamang niya pagkatapos ng maingat na pagsasaliksik nito. Kailangan kong mahuli ang brat na iyon. Ang sinaunang Diyos na si Nether Spring ay naghiwalay sa karamihan ng kanyang pag-iisip sa pagkontrol sa Devil Saint God Duo. Sa pamamagitan lamang ng pagkuha kay Francis maaari siyang mabawi mula sa lahat na nawala. Bukod dito, si Francis ay may kataas-taasang kalidad na mga banal na artifact sa parehong spacetime na balabal pati na rin ang sinaunang Diyos Seal. Marahil sa pagtatapos, hindi lamang siya ay hindi nagkasala ng anuman, gagawa siya ng isang malaking kontribusyon. Sa sandaling ito, tumakas ang demonyo ng dugo. Ang taong may buhok na pula ay kumapit sa kanyang mga ngipin at ginamit ang ilang mahiwagang lihim na sining. Boom! Isang madugong ambon ang lumusot sa kanyang katawan. Ang kanyang katawan ay nakatuon sa isang patak ng dugo at nawala. Ang kamanghamanghang bilis na ito ay katumbas ng agarang paggalaw. Gayunpaman, ang agarang paggalaw ay nangangailangan ng matatag na espasyo at oras upang maisaaktibo. Ang lihim na sining ng pulang buhok ay walang parehong mga limitasyon. Tumigil ka. Nang muling lumitaw ang taong may buhok na pula, ang kanyang kutis ay agad na hamina, ngunit ang pag-iisip ng likidong makalangit na Diyos ay pinasaya siyang ngumiti. Bees. Ang taong may buhok na pula ay nag-activate ng kanyang mga mata ng napakaraming mga form, na nagiging sanhi ng natural na enerhiya. Ang lugar sa paligid ng Francis at ang maliit na pusa ng pagnanakaw ay naging mabigat, at ang paglipad nito ay naging labis na pagod. Pagkaraan nito, ang isang chilling energy ay bumaba. At mula sa ibaba, hindi mabilang na mga ubas ang bumaril mula sa lupa upang balot sa paligid ni Francis at ang maliit na pusa ng pagnanakaw. Sa isang iglap, si Francis at ang maliit na pagnanakaw ng pusa ay napuspos sa natural na enerhiya ng maraming mga form, at pinilit silang bumagal. Okay. Ang Devil Saint God Duo ay malamig na ngumiti at nagmadali upang makibalita kay Francis at ang Legacy Cat ng langit. Little Thieving Cat, gumawa ng isang bagay. Hinimok ni Francis. Ilang sandali lang, sinabi ng maliit na pagnanakaw ng pusa kay Francis na mayroon itong isang card ng trompeta na maaaring makitungo sa duo ng Devil Saint God. Kung ang lahat ng mga kalaban ay nagtipon-tipon, ang trump card na ito ay magiging mas epektibo. Meow! Sa sandaling ito, isang mahiwagang metal plate ang lumitaw sa maliit na pagnanakaw ng pusa. Si Francis ay bahagyang nakuha. Ito ba ang card ng trompeta na pinag-uusapan ng maliit na pusa? Naalala niya na ang metal plate na ito ay isa sa mga bagay sa Silangang Kaban.
Matapos ang maliit na pusa na tumulong kay Francis na makuha ang ilusyon ng Diyos, tinanggal nito ang ibang bagay na ito mula sa proteksyon na hadlang bago umalis kasama si Francis. Tungkol sa kung ano ang epekto ng bilog na metal plate, hindi alam ni Francis. Ang kaluluwa ng Pagilling ng kaluluwa. Ang Devil Saint God duo ay nakatitig sa bilog na metal plate sa consternation. Whoosh! Whoosh! Agad na huminto ang Devil Saint God duo, ngunit huli na. Ang maliit na pagnanakaw ng pusa ay itinapon na ang bilog na plato. Ang metal plate ay nakarating sa pagitan ng taong may buhok na pula at ang Devil Saint God duo. Bees! Ang isang stream ng ilaw ay nagsimulang mag-ikot sa plato. Ang isang kulay abo na fog ay bumagsak, umiikot sa paligid habang ang metal plate ay dumura. Lumikha ito ng isang madilim na kulay abo na buhawi na sumasaklaw sa lahat maliban kay Francis at ang maliit na pusa ng pagnanakaw. Ito ay isang pag-atake sa kaluluwa. Natuklasan ng espiritual na mata ng Diyos ni Francis na ang kulay abo na hamog na ulap ay isang produkto ng kaluluwa. Ang taong may buhok na pula, na pinakamalapit kay Francis at ang maliit na pusa ng pagnanakaw, ay nagsimulang sumigaw. Samantala, ang Devil Saint God duo at ang iba pang mga sinaunang Diyos ay tila nawala ng balanse, ang kanilang mga mukha ay umiikot. Ang Devil Saint God duo ay nagtitiis sa mabangis na sakit sa kanilang mga kaluluwa at dahan-daang umatras, tinangka na iwanan ang saklaw ng buhawi. Ang kaluluwa ng Pagilling ng kaluluwa. Sa lihim na bulwagan, kahit na ang sinaunang Diyos na si Nether Spring ay nakaramdam ng isang matalim na sakit sa kanyang kaluluwa na nagmula sa kanyang koneksyon sa mga kaluluwa ng Devil Saint God duo. Ang legacy cat na ito ng langit. Upang isipin na aalisin ang item na iyon. Ang isang malamig at walang awa na hitsura ay lumitaw sa mukha ng sinaunang Diyos na si Nether Spring. Tulad ng ipinahiwatig ng pangalan, kapag naaktibo ang tool na ito, gagawin nito ang lahat ng mga tao sa lugar na parang ang kanilang mga kaluluwa ay nasa isang grindstone, na patuloy na pinisil at durog, sa sobrang sakit na ang kamatayan ay tila mas kanais-nais. Ngunit ang tool na ito ay mayroon ding maraming mga bahid. Ang saklaw ng pag-atake ay nasa paligid lamang ng tool. Hindi ito magamit para sa mga pag-atake na pangmatagalang, at ang saklaw ng pag-atake ay hindi masyadong malaki. Bilang karagdagan, ang item na ito ay maaari lamang magamit ng isang beses. Mapahamak. Napakahalagang tool. Ang sinaunang Diyos na si Nether Spring ay naramdaman na ang kanyang puso ay nakakumbinsi. Ang mga epekto ng kaluluwa ng Pagilling ng kaluluwa ay mabilis na nawala. Bukod sa isang ranggo ng 7 sinaunang Diyos na ang kaluluwa ay malubhang nasugatan, ang lahat ay hindi na nasugatan. Gayunpaman, nawalan sila ngayon ng kumpletong track ng Francis at ang legacy cat ng langit. Dapat silang tumakas sa pangunahing lugar, sinabi ng sinaunang Diyos na si Nether Spring. Ang dalawa sa kanila ay nakakuha ng isang makabuluhang ani, at pinilit lamang silang gamitin ang kaluluwa ng Pagilling plate upang makatakas sa kanilang kahihinatnan. Marahil ay nag-iisip sila tungkol sa isang paraan upang makatakas sa lugar na ito sa puntong ito. Hindi makatuwiran para sa kanila na manatili sa pangunahing rehiyon. Para sa kadahilanang ito, inutusan ng sinaunang Diyos na si Nether Spring ang Devil Saint God duo at ang iba pa na maghanap sa labas ng pangunahing rehiyon. Agad na iulat ang anumang mga abnormalidad sa akin. Inutusan ng sinaunang Diyos na si Nether Spring ang mga operator sa lihim na bulwagan. Matapos gawin ang lahat ng ito, ang sinaunang Diyos na si Nether Spring ay hindi pa rin mapakali. Agad niyang pinakawalan ang 4 na mga katawan ng Samsara Immortal at inutusan silang magtungo patungo sa iba pang mga kayamanan sa pangunahing lugar. Ang pangunahing lugar ay may 4 na kayamanan sa kabuuan. Ang silangang treasury na nakaimbak ng mga banal na armas, tool, at mga instrumento. Ang Western Treasury ay gaganapin ang mga mahalagang mapagkukunan, gamot, at table tasks. Ang Timog Treasury ay naglalaman ng mga resulta mula sa mga eksperimento sa mga Diyos ng mata ng Diyos. Ang Northern Treasury ay kung saan nakaimbak ang mga automaton. Ang mga kayamanan na ito ay ginagamot sa parehong antas ng lihim bilang lihim na bulwagan, at ang kanilang mga panukalang protection ay lumampas dito.
Kahit na isang ranggo ng siyam na sinaunang Diyos ay naghahanap ng kamatayan kung sinubukan nilang pilitin ang mga ito sa mga kayamanan na ito, kaya hindi nila kailangan ng anumang mga eksperto na bantayan sila. Ngunit ngayon ay may isang hindi inaasahang variable, ang legacy cat ng langit. Ang sinaunang Diyos na si Nether Spring ay pinilit na maging maingat. Sa isang liblib na silid sa pangunahing rehiyon, si Francis at ang Little Thieving Cat ay nagtatago sa space-time na balabal. Thieving Cat, ayaw mo pa ring umalis? Tanong ni Francis sa pagkalito. Mula sa landas na kinuha ng Thieving Cat, masasabi niya na ang Thieving Cat ay walang balak na iwanan ang lugar na ito. Meow! Ang nakakagulat na pusa ay gestured sa Francis at pagkatapos ay nagbigay ng isang hindi kanais-nais na ngiti. Malinaw na sinasabi na si Francis ay labis na natatakot sa kamatayan. Kaya sinasabi mo na napakahirap para sa amin na umalis ngayon, at kahit na iwanan natin ang langit na Demon Hall, agad na may target tayo ng lahat ng mga taong nakikipaglaban sa labas. Sa gayon, ang natitira dito ay talagang mas ligtas. Malinaw na nauunawaan ni Francis kung ano ang sinusubukan na sabihin ng maliit na pagnanakaw ng pusa. Sa labas, ang mga eksperto ng Heaven Demon Hall ay nasa gitna ng isang mabangis na labanan kasama ang space-time na sagradong lupain na si Scarlet Firmament. Kung lumabas si Francis sa oras na ito, hahanapin lang niya ang kanyang sariling kamatayan. Ngunit ang natitira sa pangunahing lugar ay nadama din ng kaunting hindi naaangkop. Meow! Ang maliit na pagnanakaw ng pusa ay nagpatuloy sa kilos, at pagkatapos ay nagpatuloy ito upang huwag pansinin si Francis at tumuon sa pagpino ng nakamamanghang palawit na lihim na sandang. Naunawaan ni Francis ang kahulugan ng maliit na pagnanakaw ng pusa at sinimulang pinuhin ang siyam na salamin na nagpapasigla sa kaluluwa. 3 araw ang lumipas sa loob ng space-time na balabal. Umabot si Francis ng 70% sa kanyang pagpipino ng 9 Lightning Soul Refining Mirror. Sa sandaling ito, ang maliit na pagnanakaw ng pusa ay tumalon mula sa space-time na balabal. Naiintindihan ni Francis na oras na upang lumipat. Matapos lumipad kasama ang maliit na pusa ng pagnanakaw ng kaunti, nakita ni Francis ang isang palasyo na gawa sa asul na kristal. Isa pang treasury. Si Francis ay nagyelo sa pagkabigla habang siya ay sumabog. Nagkaroon pa rin ng pangalawang treasury. Hindi nakakagulat na ang maliit na pusa ng pagnanakaw, pagkatapos ng pagkakaroon ng labis, ay ayaw pa ring umalis. 1336. Isa pang treasury. Natigilan si Francis sa pagkabigla habang siya ay umibig. Siya at ang maliit na pas ang magnanakaw ay nakakuha na ng napakaraming magagandang bagay mula sa unang kabangyaman. Mahirap isipin na mayroong pangalawa sa mga kabang ito. Hindi katakataka na ang maliit na pas ang magnanakaw, pagkatapos na makakuha ng labis, ay pinili pa rin na manatili sa mapanganib na lugar na ito. Ngunit tiyak na gumawa sila ng ilang mga hakbang. Nagdilim ang ekspresyon ni Francis. Siya at ang maliit na pas ang magnanakaw ay nagnakaw na ng isang kaban. Kahit na kulang sa manpower ang Heavenly Demon Hall sa ngayon, tiyak na nagdagdag sila ng karagdagang seguridad. Isinaaktibo ni Francis ang kanyang kaliwang mata at sumilip sa kristal na palasyo. May tao dyan. Mabilis na natanong ni Francis kung ano ang nasa loob ng asul na kristal na palasyo at nakakita ng isang figure. Isang rank 7 ancient god lang. Parang kulang sa lalaki ang Heavenly Demon Hall at nagpadala lang ng tao dito para magbantay, mahinang ungol ni Francis. Ang isang treasury ay hindi basta-basta makapasok. Kahit na sa tulong ng maliit na magnanakaw na pusa, ang pagkuha sa isa ay tumagal pa rin ng ilang oras. Dahil dito, nagpadala lamang ang Heavenly Demon Hall ng isang tao upang magbantay. Sa sandaling may nangyaring kakaiba, agad na magpapadala ng babala ang tagamasid. Dahil dito, kahit na matagumpay na nakapasok si Francis at ang maliit na magnanakaw na pusa, hindi na sila magkakaroon ng maraming oras upang alisin ang anumang mga kayamanan bago palibutan at pigilan sila ng iba pang miyembro ng Heavenly Demon Hall. Ipinaliwanag ni Francis ang sitwasyon sa maliit na pas ang magnanakaw. Meow! Ang maliit na pas ang magnanakaw ay ayaw pa ring umalis at nagsimulang makipag-usap kay Francis tungkol sa mga hakbang. Sa huli, pinayuhan ng munting pas ang magnanakaw si Francis na kopyahin muna ang lahat ng hanay at bitag ng lugar upang masuri nito kung paano ay ando ang mga ito ng maaga.
Sa ganitong paraan, mabilis nilang maaalis ang mga bitag, kumuha ng ilang kayamanan, at makalayo bago dumating ang iba pang miyembro ng Heavenly Demon Hall. Pinag-isipan ito ni Francis. Ito ay isang medyo mapanganib na pakikipagsapalaran, ngunit ang mga pagkakataon ng tagumpay ay medyo mataas din. Bukod dito, sa kanyang mata ngayon, malinaw niyang nakita ang mga kayamanan sa loob ng kristal na palasyo at natukso. Nasa loob ang mga extinct cultivation resources na tinipon ng Heavenly Demon Hall, at marami ding mga gamot at pills. Mukhang nasa sabik si Francis. Sa kanyang pananaw, ang mga gamot at tabletang ito ay malamang na ginawa ng Heaven's Legacy Race bago dahan-daang tinipon ng mga miyembro ng Heavenly Demon Hall. Ang mga gamot na ginawa ng Heaven's Legacy Race ay halos tiyak na napakahalaga at magkakaroon ng mga mahimalang epekto. Si Francis at ang maliit na pass ang magnanakaw ay nanatiling nakatago sa paligid ng kristal na palasyo. Ilang sandali lang bago kopyahin ni Francis ang bawat detalye ng istruktura ng asul na kristal na palasyo. Ang natitira ay para sa maliit na pass ang magnanakaw. Samantala, pumasok si Francis sa space-time robe para ipagpatuloy ang pagpino sa 9 Lightning Soul Refining Mirror. Nang maabot niya ang 80% refinement ng 9 Lightning Soul Refining Mirror. Ngiyaw! Ang maliit na pass ang magnanakaw ay biglang tumalon sa harap ni Francis at ngumyaw. Kung ganoon ay umalis na tayo. Likas na naiintindihan ni Francis kung ano ang ibig sabihin ng maliit na pass ang magnanakaw. Itinigil niya ang pagpino sa 9 Lightning Soul Refining Mirror at iniwan ang space-time robe. Whoosh! Tumalon ang munting pass ang magnanakaw sa asul na kristal na palasyo. Naging 2, naging 4. Sa huli, 8 figure ng maliit na pass ang magnanakaw ang nagsimulang maghalungkat sa asul na kristal na palasyo. Tumagal lamang ng 5 segundo para mabawi ang lahat ng mekanismo at array sa paligid ng palasyo. Sa lihim na bulwagan, ang Ancient God Nether Spring ay may malungkot na ekspresyon. Wala pa rin ba? Ang sinaunang Diyos Nether Spring ay umungal. Mula nang makatakas si Francis at ang Heaven's Legacy Cat mula sa Devil Saint God Duo, wala ni isang baka sa kanila ang natagpuan, at ilang sandali lang ang nakalipas, ang sinaunang Diyos na si Lily ay maayos na itinapon ang kanilang pagtugis. Hindi. Oo. Nagulat ang matanda na nagpapatakbo ng lahat ng kagamitan sa pagsubaybay ng Heavenly Demon Hall. Oo. 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 Dito. Nag-aalalang sabi ng nakaasol na matanda. Ngunit bago niya maibigay ang eksaktong lokasyon, pinutol siya ng sinaunang Diyos Nether Spring. Ang Western Treasury. Hindi sila umalis sa core area. Lalong naging malungkot ang mukha ng sinaunang Diyos Nether Spring. Nauna niyang natukoy na si Francis at ang Heaven's Legacy Cat ay tumakas sa core area, na kontento sa kanilang mga nasamsam, upang makahanap ng pagkakataong makatakas. Sa kanyang sorpresa, sila ay nanatili sa pagtatago sa loob ng pangunahing lugar, inilalagay ang kanilang mga pasyalan sa pangalawang treasury. Nakakabaliw. Galit na umuungal ang sinaunang Diyos Nether Spring. Ang nanghihimasok na iyon at ang Heaven's Legacy Cat ay mapangahas sa sukdulan. Ang kabangyaman ng kanluran ay nag-imbak ng maraming matagal nang wala at maalamat na mapagkukunan ng paglilinang. Ang mga mapagkukunan ng pagtatanim na ito ay halos hindi mabibili ng salapi. Ni hindi sila nang ahas na sapakin silang hawakan dahil sa takot na masayang sila. Maliban doon, marami ring mga gamot na binuo ng Heaven's Legacy Race na kanilang natipon pati na rin ang ilang mahahalagang resulta ng eksperimento ng Heavenly Demon Hall. Ninakawan ang unang treasury dahil nahuli sila, nag-iwan ng puwang para pagsamantalahan ni Francis at ng maliit na pass ang magnanakaw. Ngunit kung ninakawan ang pangalawang kaban, magiging katatawanan sila. Bumalik sa pangunahing lugar ang kabangyaman ng kanluran. Agad na nakontrol ng Ancient God Nether Spring ang Devil Saint God Duo at pinamunuan ang iba pang miyembro na mabilis na bumalik sa core area. Sa outer zone ng Heavenly Demon Hall, sa isang silid na natambakan ng mga bangkay, isang mahinang spatial ripple ang lumitaw mula sa isang madilim na sulok ng silid. Damn! Ang ina po ng Sumsare God ay na iyon ay talagang nagtataglay ng napakalakas na rank 9 Sumsare Immortal Body. Ang sinaunang Diyos na si Lily ay medyo namutla habang lumulunok siya ng ilang mga table tasks.
Ang Samsara Immortal Body na may katawan ng tao at ulo ng dragon ay isang Thunder Flame Ancient Dragon, na nireranggo sa ika-43 sa gitna ng 10,000 ancient races. Kung ang sinaunang Diyos na si Lily ay hindi sapat na inihanda ang sarili bago simulan ang operasyong ito, matagal na siyang namatay habang tinutugis ng Rank 9 Samsara Immortal Body na iyon. Kailangan ko pang bumalik sa core area. Itinikom ng sinaunang Diyos na si Lily ang kanyang mga pilak ng ngipin. Hindi pa rin niya nakumpirma kung patay o buhay ang kanyang nakababatang kapatid, ngunit kahit na walang pagkakataon na mailigtas ang kanyang nakababatang kapatid, kailangan pa rin niyang hukayin ang mga sekreto ng pangkat na ito. Habang tumatagal siya rito, mas naramdaman niya kung gaano kakaiba ang pangkat na ito. Ito ay tiyak na nagtatago ng ilang kamangha-manghang sekreto. Malamang patay na ang batang iyon. Ang sinaunang Diyos na si Lily ay hindi maiwasang isipin si Francis. Kahit na ang isang tao sa kanyang sariling lakas ay muntik ng mamatay, at ang misteryosong taong iyon na nakatrabaho niya ay isa lamang sa pinakamataas na rank 7. Malamang na siya ay nakuha ng Heavenly Demon Hall matagal na ang nakalipas. Bilisan mo. Ungol ni Francis. Sa sandaling dinasarmahan ang lahat ng mga bitag at hanay, siya at ang maliit na boss ang magnanakaw ay pumasok. Biglang, isang malakas na ripple ng divine power ang lumitaw sa gilid ni Francis habang ang nakakasilaw na gintong kamao ng divine ay maaaring sumugod kay Francis. Tyrant God Feast. Umungal ang isang matipunong lalaki na may mapusyaw na gintong balat. Akala mo ba hindi ko alam kung saan ka nagtatago? Ngumisi si Francis. Ang asul na kristal na palasyong ito ay maaaring hadlangan ang divine sense, ngunit hindi nito mahaharangan ang see-through na kakayahan ng kanyang God's spiritual eye. Malinaw na nakita ni Francis na itong rank 7 ancient god ay nagtatago sa gilid, handang tambangan siya. Kling-klang. Isang kalasag ng itim na metal ang lumitaw sa kamay ni Francis, isa pa sa mga pagbabago ng ancient god seal. Walang magagawa ang lalaking may gininto ang balat na ito laban sa kapangyarihan ng pagtatanggol ng Ancient God Seal. Tingnan ng mata ng Diyos. Si Francis ay nagpakawala ng isang malakas na eye bloodline technique. Ang kanyang mata ng pangarap na pilak ay tila naging isang bangin na sumisipsip ng mga kaluluwa. Whoosh! Agad na nabunot ang isang bahagi ng kaluluwa ng lalaking may gininto ang balat. Pagkatapos ng lahat, naabot na ni Francis ang antas ng isang rank 8 ancient god sa mga tuntunin ng kanyang kaluluwa. Ang ordinaryong rank 7 Samsara Immortal Body na ito ay hindi kayang labanan siya. Ngunit sa sandaling ito, isang malakas at malabong soul intent ang lumitaw sa kaluluwa ng lalaking ito. Hindi na kailangang hulaan. Tiyak na ito ang soul intent na ipinadala ng ancient god Nether Spring. You brat! Naglakas loob ka talagang kumapit. Tapos hintayin mo lang ang kamatayan mo. Isang makamandag na boses ang lumabas sa bibig ng lalaking gininto ang balat. Ipinadala ng Ancient God Nether Spring ang rank 7 Ancient God na ito para bantayan ang kanlurang treasury. Sa pinakamaliit na palatandaan ng aktibidad, malalaman ka agad ng Ancient God Nether Spring upang masimulan niyang pakilusan ang kanyang mga tauhan bago pumasok ang Heaven's Legacy Cat sa treasury. Gayunpaman, ang Heaven's Legacy Cat at Francis ay masyadong mabilis na naalis ang mga bitag at array. Kaya, ang Ancient God Nether Spring ay maaari lamang magpadala ng kanyang sariling lakas sa pag-asang maaaring hadlangan ng Samsara Immortal Body na ito si Francis at ang munting boss ang magnanakaw. Hindi mo ako mapipigilan. Ngumuso si Francis, at ang kanyang God Eye ay sumabog na may origin energy. Sa isang iglap, tumaas ang gaze of the God Eye's power. Bastos! Ikaw ay naghahanap ng kamatayan. Galit na umungal ang sinaunang God Nether Spring sa Samsara Immortal Body. Natuklasan ng sinaunang God Nether Spring na, kahit na pagkatapos ipadala ang kanyang lakas, hindi pa rin nalabanan ng Samsara Immortal Body ang eye bloodline technique ni Francis. Damn! Masyadong mahina ang kaluluwa ng Samsara Immortal Body na ito. Hindi nito kayang tiisin ang sobrang lakas ko. Galit na sumumpa ang sinaunang Diyos Nether Spring. Gusto niyang magpadala ng higit na kapangyarihan sa Samsara Immortal Body upang ito ay makalaban kay Francis, ngunit sayang, ang Samsara Immortal Body ay masyadong mahina para makatanggap ng higit pa sa kanyang kapangyarihan. Itong Soul Eye Bloodline technique niya ay maaari pang magbanta sa isang rank 8 Ancient God.
Naging malungkot ang mga mata ni Ancient God Netherspring. Biglang, ang koneksyon sa pagitan ng Ancient God Netherspring at ng Samsara Immortal Body ay naging lubhang mahina. Ang tanging naramdaman niya lang ay buhay pa ito. Sa loob ng Western Treasury, ang kaluluwa ng Samsara Immortal Body ay sinipsip sa God Eye Dimension ni Francis. Pinakilos ni Francis ang kanyang soul intent upang balutin ang kaluluwang ito para wala itong makita habang nasa loob ng God Eye Dimension. Lipat na tayo. Matapos harapin ang Samsara Immortal Body, agad na nagtrabaho si Francis at ang maliit na pos ang magnanakaw. Ang lugar na ito ay may katulad na istruktura sa unang treasury. Mayroong 4 na metal na frame, at ang bawat bagay sa mga frame na ito ay may sariling protection na hadlang. Swoosh! Swoosh! Nag-charge ang dalawa sa magkahiwalay na bola ng liwanag. Dahil maikli ang oras, habang sinusuri nila kung paano ay ando ang mga traps at array, nagpasya din sila sa kanilang mga target. Inilabas ni Francis ang 9 Lightning Soul Refining Mirror, pinaikot ang kanyang Lightning Intent at Lightning Energy, at inactivate ang salamin. Boom! Hiss! Isang napakalaking kidlat ng puting kidlat ang naging isang payat na ahas at nagsimulang bumangga sa sarili nito laban sa isang protection na hadlang. Ang 9 Lightning Soul Refining Mirror ay isang pinakamataas na kalidad na divine artifact at na 80% na ni Francis. Ang mga pag-atake na maaari niyang gamitin dito ngayon ay mas malakas kaysa sa mga mula sa mataas na kalidad na nakakasakit na mga divine artifact. Bukod dito, ang 9 Lightning Soul Refining Mirror ay nagpakawalan ng napakalakas na uri ng pag-atake ng kidlat. Boom! Bang! Bumagsak! Pagkatapos ng 3 pag-atake, nabasag ang protective barrier. Inalis ni Francis ang isang maliwanag na tableta mula sa loob, ang ibabaw nito ay natatakpan ng mga pattern na pilak. Ang maliit na pos ang magnanakaw ang siyang nagpasya sa mga target ng kanilang pagnanakaw. Walang ideya si Francis kung ano ang maaaring gawin ng tabletang ito, ngunit dahil ang maliit na pos ang magnanakaw ay isang Heaven's Legacy Cat, tiyak na naiintindihan nito ang mga bagay na kabilang sa Heaven's Legacy Race. Dahil dito, nagtiwala si Francis sa hatol ng munting pos ang magnanakaw. Pagkatapos kunin ang tabletang ito, agad na umangkas si Francis patungo sa susunod na target. 1337. Pinangunahan ng Devil Saint God Duo ang ilang eksperto mula sa panlabas na lugar pabalik sa core area. Damn! Nasa core area pa talaga ang brat na iyon. Nagalit ang Devil Saint God Duo. Kahit na sila ay nasa ilalim ng kontrol ng Ancient God Netherspring, ang kanilang mga katawan ay mayroon pa ring sariling mga kalooban. Ang kanilang naunang pagkatalo sa Space-Time Sacred Land Ancient God na si Lily ay maliwanag, ngunit kung hindi nila makuha kahit isang pick na rank 7 junior, sila ay tunay na mapapahiya. Para saan ba sila tumatambay sa core area? Nagulat ang lalaking pula ang buhok. Kung siya iyon, pagkatapos makakuha ng ganoong paghatak, tiyak na umalis siya sa core area at nagsimulang maghanap ng pagkakataong makatakas sa Heavenly Demon Hall. Hindi niya alam kung ang brat na iyon at ang Heaven's Legacy Cat ay torpe o sadyang ignorante sa pangahas na manatili sa core area. Nakapasok na sila sa Western Treasury, direktang sinabi ng Devil Saint God Duo. Ito rin ang kanilang destinasyon. Ano? Natigilan ng lalaking pula ang buhok kaya hindi siya makapagsalita. Marami na siyang narinig na bulong-bulungan tungkol sa mga bagay sa kanlurang kabangyaman. Tila, doon nakaimbak ang Heavenly God Liquid. Maliban doon, may iba pang kamangha-manghang mga table tasks, gamot, at mga mapagkukunan ng paglilinang na kasing halaga. Maaaring sabihin ng isang tao na ang kabangyaman ng kanluran ay ang kabangyaman na pinakagustong pasukin ng lahat ng miyembro ng Heavenly Demon Hall. Gayunpaman, ang mga ordinaryong miyembro ay hindi pinahintulutang pumasok sa mga treasuries ng Heavenly Demon Hall. Kaya lang may hindi inaasahang variable sa pagkakataong ito ang Heaven's Legacy Cat. Kung mahuli ang brat na iyon at ang Heaven's Legacy Cat, lahat kayo ay makakatanggap ng 5,000 kontribusyon na puntos bilang karagdagan sa isang bahagi ng Heavenly God Liquid. Idineklara ng Devil Saint God Duo. Siyempre, ito ay isang utos na ibinigay ng Ancient God Netherspring. Sa pagkakataong ito, si Francis at ang maliit na pos ang magnanakaw ay talagang nagalit sa Ancient God Netherspring. Ano?
5,000 kontribusyon na puntos at Heavenly God Liquid. Kailangan nating hulihin ang dalawa. Sa asul na kristal na palasyo, pagkatapos makuha ang pilak na tableta, inilagay ni Francis ang kanyang pagtuon sa kanyang susunod na target, na isang mapusyaw na asul na bote ng salamin na puno ng puting kristal na likido. 9 Heavens Lightning Power. Ginamit ni Francis ang kanyang Tribulation Lightning Power at Lightning Intent para i-activate ang 9 Lightning Soul Refining Mirror. Boom! Hiss! Ang 9 Lightning Soul Refining Mirror ay naglabas ng nakakatakot na kapangyarihan ng kidlat na tila nilalamon ang buong silid sa isang lambat ng kidlat. 3 dragon ng kidlat ang mabilis na nag-condensed sa loob ng 9 Lightning Soul Refining Mirror. Ang 3 dragon na ito ng malakristal na kidlat ay mahigpit na pumulupot sa kanilang sarili sa protection na hadlang at pinakawalan ang lahat ng kanilang kapangyarihan. Hiss! Nanginginig at nanginig ang protective barrier sa epekto ng kuryente at enerhiya. Break! Nagbuo si Francis ng napakaraming divine power sa 9 Lightning Soul Refining Mirror. Ang 3 dragon na kidlat na halos maubusan ng enerhiya ay muling nagsimulang kumalusko sa kuryente. Kumapit ka! Basag! Sa sandaling ito, sa wakas ay nabasag ang protection na hadlang. Mangolekta! Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, kinuha ni Francis ang asul na glass bottle sa kanyang interspatial na dimensyon. Tumungo si Francis sa kanyang ikatlong target. Isa itong bowl ang kristal na naglalaman ng medyo nasirang itim na kaliskis. Ang huling item. Agad na isinaaktibo ni Francis ang 9 Lightning Soul Refining Mirror para sirain ang protective barrier. Matapos talakayin ng mga bagay-bagay sa maliit na pas ang magnanakaw, napagpasyahan ng dalawa na kukuha sila ng tig-3 gamit at pagkatapos ay aalis. Kung dumating ang mga miyembro ng Heavenly Demon Hall noon, ang tanging pipiliin nila ay subukang makapasok muli. Kung hindi pa sila nakarating noon, hahanap sila ng mapagtataguan at maghihintay ng pagkakataong makatakas. Boom! Bang! Biglang nabasag ang protective barrier, na nagpapahintulot sa kanya na i-scoop up ang ikatlong item. Ngunit sa kabilang panig, tila iniisip ng maliit na pas ang magnanakaw na masyadong mabagal si Francis. Pagkatapos kumuha ng pangatlong item, lumipat na ito sa pang-4. Sa oras na ito, talagang gustong sabihin ni Francis na hindi mapagkakatiwalaan ang maliit na pas ang magnanakaw. Napakabagal nila. Tara na. Si Francis ay may nakikitang kakayahan ng kanyang God Spiritual Eye at ang Heaven's Legacy Cat ay may mga trick nito. Ito ay nagbigay daan sa maliit na pas ang magnanakaw na maunawaan muna kung paano madi-disarma ang lahat ng mga arrays at traps upang ang buong proseso ay may sigawan ng napakabilis. Binili sila nito ng mahabang panahon, napakaraming oras na kahit matapos nilang magnakaw ng ilang bagay at handa nang umalis, hindi pa rin dumarating ang mga miyembro ng Heavenly Demon Hall. Ilang sandali lamang matapos umalis si Francis at ang maliit na magnanakaw na pusa, isang nakakatakot na alon ng enerhiya ang lumapit. Bilisan mo! Ungol ng Devil Saint God Duo habang sumusugod sila kasama ang ilang sinaunang Diyos. Gayunpaman, walang tao sa loob ng kabangyaman, ilan lamang ang mga kayamanang inaasam-asam nilang lahat. Anong nangyari? Mabilis kaming dumating. Iyan ay 9 na Dragon Pearl Liquid, Heavenly Mandate Pill. Sa lihim na bulwagan, ang katawan ng Ancient God Nether Spring ay namumula na may napakasamang aura. Ang dalawang hamak na ito. Malamig ang mga mata ng sinaunang Diyos Nether Spring habang pinipiga niya ang mga salitang ito mula sa kanyang bibig. Elder, pakalmihin ang iyong galit. Hindi pa rin sila umaalis sa Heavenly Demon Hall. Ang mga operator sa paligid ay nanginginig sa takot habang sila ay nag-uudyok. Gusto kong makita kung saan sila maaaring magtago. Ang sinaunang Diyos Nether Spring ay umungal sa kisame. Buzz! Bees! Ang kanyang madilim na mga mata ay sumabog sa mga ulap ng masasamang madilim na dilaw na fog. Sunod-sunod na itim na figure ang sumisingil mula sa malapot na ambon. Ang bawat isa sa mga figure na ito ay nagtataglay ng isang kakilakilabot na aura. Ang pinakamalakas ay ang rank 7 Ancient God habang ang pinakamahina ay ang peak rank 6. Sa sandaling lumitaw ang Samsara Immortal Bodies, lahat sila ay lumutang sa bulwagan. Kalad ka rin sila palabas ng pagtatago.
Utos ng sinaunang Diyos Nether Spring. Whoosh! 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 Lahat ng Samsara immortal bodies ay umalis sa Secret Hall. Kasabay nito, hinati ng Ancient God Nether Spring ang kanyang isip sa maraming mga hibla, na naglalagay ng isa sa bawat isa sa kanyang Samsara immortal bodies. Si Francis at ang maliit na magnanakaw na pusa ay bihasa sa pagtatago, kaya kahit na ang mababang antas na Samsara immortal bodies na ito ay lumapit sa kanilang pinagtataguan, malamang na hindi nila ito maramdaman. Kaya, kailangan ng Ancient God Nether Spring na kontrolin ang bawat isa sa mga Samsara immortal bodies na ito at kahit na ilipat ang ilan sa kanyang kaluluwang enerhiya sa kanila. Imposibleng makatakas ka. Malamig na bumantong hininga ang Ancient God Nether Spring. Inilagay niya ang lahat ng kanyang atensyon sa Samsara immortal bodies at nagsimulang magsuklay sa lugar. Matapos pagnakawan ng kaba ng kanluran, umalis si Francis at ang maliit na paws ang magnanakaw sa pangunahing lugar. Hindi nagtagal, random silang pumili ng isang secret chamber na papasukin. Tere dito tayo. Si Francis at ang maliit na paws ang magnanakaw ay nagplanong magtago sa silid na ito. Ang Heavenly Demon Hall ay nakikipaglaban pa rin sa grupo mula sa Spacetime Sacred Land. Walang alinlangang na-activate ng Heavenly Demon Hall ang defensive array nito, at kahit isang rank 9 Ancient God ay mahihirapang masira. Kung si Francis at ang maliit na magnanakaw na pusa ay walang ingat na nagpakita ng kanilang sarili, maaaring sila ay matarget ng lahat. Swish! Si Francis at ang maliit na paws ang magnanakaw ay pumasok sa Spacetime Road Dimension. Munting paws ang magnanakaw, para saan ang tatlong bagay na ito? Agad na inilabas ni Francis ang tatlong bagay na nakuha niya mula sa Western Treasury. May ilang bagay talaga na nakilala ni Francis sa Western Treasury, ngunit sinunod ni Francis ang plano at kinuha lamang ang tatlong bagay na ito. Nagtiwala siya sa hatol ng munting paws ang magnanakaw. Kailangang may kakaiba sa tatlong bagay na ito. Ngunit bago pa man makapagsalita ang munting paws ang magnanakaw, biglang lumipad ang naglilinang na Black Destruction Serpent Dragon, tuwang-tuwang nakatingin sa nasirang itim na kaliskis sa loob ng bowl ang kristal. Master, paano ka nakakuha ng ganito? Tanong agad ng Black Destruction Serpent Dragon. Manem. Nagulat si Francis. Mukhang alam ng Black Destruction Serpent Dragon kung ano ang Black Scale na ito. Guru, nararamdaman ko ang aura ng totoong Destruction Dragon Race mula sa Black Scale na ito. Excited na sabi ng Black Destruction Serpent Dragon. Mayroon lamang itong napakanipis na bloodline ng Destruction Dragon Race. Ang aktwal na katawan nito ay tulad ng isang ordinaryong Serpent Dragon, napakalayo sa mga tunay na dragon. Kung gusto ng Black Destruction Serpent Dragon na mag-evolve, kailangan nitong gawin ito sa pamamagitan ng dalawang aspeto, ang bloodline nito at ang katawan nito. Ang Destruction Dragon Race Scale na ito ay hindi lamang makakapagpasulong ng bloodline nito, maaari rin itong payagan ang katawan nito na mag-evolve. Siyempre, ang isang ordinaryong sukat ay hindi maaaring magkaroon ng ganoong epekto, ngunit ang sukat sa kamay ni Francis ay isang reverse scale ng dragon, ang pinakamahalagang sukat para sa isang Destruction Dragon. Nabahiran ito ng napakaraming enerhiya ng bloodline ng Destruction Dragon Race. Ito ay isang kayamanan na pinangarap lang ng Black Destruction Serpent Dragon. Mas mabuti pa sana kung hindi masira ang sukat na ito. Guru, kung maibibigay mo sa akin ang bagay na ito, handa akong maglingkod bilang iyong bundok para sa kawalang hanggan at agad na tuparin ang iyong mga utos. Sa sandaling ito, ang Black Destruction Serpent Dragon ay handang ihagis ang sarili sa paanan ni Francis. Bagamat ang Black Destruction Serpent Dragon ay may hiwa ng bloodline ng Destruction Dragon Race, napakahirap na isulong ang bloodline na ito. Tanging ang enerhiya na nakuha sa pamamagitan ng malawakang pagkawasak ay maaaring magdulot ng anumang pag-unlad. Ang mga likas na talento ng Black Destruction Serpent Dragon ay kulang din. Maliban kung nakatagpo ito ng napakalaking pagkakataon, ang pinakamataas na maaabot nito ay ang rank 9. Ang Destruction Dragon Race Reverse Scale na ito ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong baguhin ang kanyang kapalaran. Manam. Medyo mahina ka ngayon, casual na sabi ni Francis.
Ibinaba ng Black Destruction Serpent Dragon ang ulo nito sa katahimikan. Hindi nito inaasahan na ang Panginoon nito ay uunlad ng ganoon kabilis, na nangangailangan lamang ng ilang dekada upang malampasan ang pinakamataas na lakas nito. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay kasalukuyang nakadama ng taos-pusong katapatan para kay Francis. Wala akong anumang gamit para sa bagay na ito, kaya walang masamang ibigay ito sa iyo, prangkang sabi ni Francis. Nakakatakot pa rin ang bloodline ng Black Destruction Serpent Dragon. Kung ito ay aalagaan ng mabuti, ito ay malaking tulong sa kanya. Maraming salamat, Master. Kung gayon. Sumulyap ang Black Destruction Serpent Dragon sa reverse scale. Sandali lang. Agad na inilagay ni Francis ang scale sa kanyang God Eye Dimension. Kahit reverse scale ito, isa lang at nasira din. Kung ay duplicate niya ito ng ilang beses, malamang na mas malaki ang epekto. Ngiyaw. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay lumitaw sa harap ng Black Destruction Serpent Dragon at tinapik ang dibdib nito, na tila napakayabang. Brother Cat, kaya ikaw ang nagpakuha kay Master ng kayamanan na ito. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay agad na nag-fawn ng expression at nagsimulang purihin ang maliit na paws ang magnanakaw. Malinaw nitong naalala na, nang ang maliit na paws ang magnanakaw ay natapos ng mag-evolve kani-kanina lamang, naglabas ito ng isang makapangyarihang sinaunang linya ng dugo na naging dahilan upang maging ang kadugo nitong Destruction Dragon Race ay nanginginig sa takot. Ngayong nailigtas na ang maliit na paws ang magnanakaw, tila nakaranas ito ng isa pang napakalaking pagbabago na naging dahilan upang ang Black Destruction Serpent Dragon ay lalong hindi na kayang makita ito. Kapatid na pusa, noong nakaraan, ignorante ako. Sa hinaharap, susundan kita. Kung may dumating na magandang bagay, mangyaring huwag mo akong kalimutan. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nakaramdam ng matinding paghanga sa mga pamamaraan ng maliit na paws ang magnanakaw, partikular na ang kakayahang makahanap ng kayamanan. Kaya lang, ang makapangyarihang Black Destruction Serpent Dragon ay naging maliit na kapatid ng maliit na magnanakaw na pusa. Walang imik na sinulyapan ni Francis ang kanyang alaga at bundok. Biglang namula ang mukha niya. May darating. Paano nila ako nahanap ng ganoon kabilis? Sa loob ng space-time robe dimension, hindi kailangan ni Francis na mag-focus para makadama ng mga kalapit na spatial ripples. Isinaaktibo niya ang kakayahang makakita ng kaliwang mata. Kaya siya iyon. Lumuwag ang ekspresyon ni Francis. 1338. Habang papalapit ang sinaunang Diyos na si Lily sa isang lugar, bigla siyang nakaramdam ng spatial na kaguluhan. Lumipad siya sa silid kung saan nakatago si Francis, malamig na nakatingin ang kanyang mga mata sa isang bakanteng bahagi ng silid, ngunit hindi siya gumawa ng anumang walang ingat na aksyon. Sa sandaling ito, isang bola ng maraming kulay na ambon ang lumipad palabas. Sino ka? Lumamlam ang mga mata ng sinaunang Diyos na si Lily. Kahit anong titig niya sa bola ng ambon, hindi niya makita kung ano ang nangyayari sa loob. Ang tanging dahilan kung bakit hindi pa siya nakakitama ay dahil naramdaman niya na ang taong nagtatago sa loob ng ambon ay hindi maaaring maging miyembro ng Heavenly Demon Hall. Kung ang taong ito ay hindi kabilang sa Heavenly Demon Hall, maaari lamang silang isa pang nanghihimasok. We worked together not too long ago. Nakalimutan mo na ba ako? Bahagyang ngumiti si Francis. Ikaw ba? Nanlamig ang mga mata ng sinaunang Diyos na si Lily, malinaw na nabigla. Sa kanyang pananaw, ang isang taong may lakas ni Francis ay matagal nang pinatay ng Heavenly Demon Hall. Ngunit tila, nakaligtas si Francis, at tila marami siyang maswerteng nakatagpo. Isang halimbawa ay ang maraming kulay na ambon na nakapalibot kay Francis, isang pamamaraan na hindi niya makita. Sigurado ang sinaunang Diyos na si Lily na nakuha ito ni Francis mula sa Heavenly Demon Hall. Papayo ko sa iyo na maghanap ng pagkakataong umalis at huwag lumapit sa pangunahing lugar, diretsyong sabi ni Francis. Alam niya ang layunin ng sinaunang Diyos na si Lily, at dahil sa direksyon na tinatahak ng sinaunang Diyos na si Lily kanina, naisip niya na ang sinaunang Diyos na si Lily ay naghahanda upang tumungo sa pangunahing lugar. Kanina, ninakawan ni Francis at ng maliit na paws ang magnanakaw ang dalawa sa mga treasuries ng pangunahing lugar.
Ito ay ganap na nagpagalit sa Heavenly Demon Hall, kaya ang core area ay ngayon ang pinakadelikadong lugar sa Heavenly Demon Hall. Kahit na ang sinaunang Diyos na si Lily ay walang tsansa na mabuhay kung siya ay pumasok sa loob. Bagamat walang gaanong relasyon si Francis sa babaeng ito, utang niya ang malaking bahagi ng kanyang tagumpay sa pagligtas sa maliit na boss ang magnanakaw sa kanya. Dahil dito, kung matutulungan niya ang sinaunang Diyos na si Lily, natural niyang gagawin iyon. Nag-isip sandali ang sinaunang Diyos na si Lily. Naunawaan niya kung gaano mapanganib na pumasok muli sa core area. Sa sandaling ito, ngiyaw. Ang maliit na boss ang magnanakaw ay lumipad palabas ng space-time rope dimension, ang masigla at malalalim na mga mata nito ay nakatitig sa sinaunang Diyos na si Lily. Pusa. Sinulyapan ng sinaunang Diyos na si Lily ang maliit na boss ang magnanakaw. Ang posang ito ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Bigla niyang naalala na minsang sinabi ni Francis sa kanya na pinasok niya ang Heavenly Demon Hall para iligtas ang kanyang alaga. Noong panahong iyon, naniniwala siya na ayaw lang sabihin ni Francis ang totoo at gumawa siya ng kwento, pero parang totoo talaga. Iniligtas mo ang iyong pusa. Diretsa ang tanong ng sinaunang Diyos na si Lily. Salamat sa tulong mo. Nagpapasalamat na sabi ni Francis. Aalis muna ako. Pagkatapos sabihin ito, tumalikod at umalis ang sinaunang Diyos na si Lily. Kahit na ang kanyang ekspresyon ay malamig at walang emosyon, ang sinaunang Diyos na si Lily ay dumanas ng isang medyo malaking dagok sa isip. Minsan ay nakatrabaho niya si Francis, ngunit mayroon silang sariling mga layunin. Naabot na ni Francis ang kanyang layunin at nailigtas ang kanyang alaga, ngunit ang sinaunang Diyos na si Lily ay walang pag-unlad sa kanyang sariling layunin. Ang mapagmataas na puso ng sinaunang Diyos na si Lily ay nadurog, at nakaramdam siya ng bahagyang hindi nasisiyahan. Bakit kaya ng isang peak rank 7 ancient god ang isang bagay na hindi kayang gawin ng isang peak rank 8 na tulad niya? Noong una ay binalak niyang sundin ang payo ni Francis, ngunit ngayon, nagpasya siyang subukang muli. Nang makita ang kilos ng sinaunang Diyos na si Lily, alam ni Francis na anumang bagay na sasabihin niya ay walang kabuluhan. Binalaanan niya ito, kaya kung hindi makikinig ang sinaunang Diyos na si Lily at patuloy na ilagay ang sarili sa panganib, hindi siya masisisi. Swish! Si Francis at ang maliit na boss ang magnanakaw ay bumalik sa space-time rope dimension. Nakamit niya ang kanyang layunin at nakakuha ng maraming kayamanan at impormasyon sa proseso. Kailangan lang ni Francis na maghintay ng tamang oras para makatakas. Munting boss ang magnanakaw, para saan ang dalawang bagay na ito? Inilabas ni Francis ang dalawa pang bagay, ang tableta na natatakpan ng pilak na pattern at ang bote ay puno ng puting likido. Bagamat pareho silang direktang matupok, si Francis ay hindi naglakas loob na manggulo hanggang sa malaman niya ang kanilang ginawa. Ngiyaw! Ang maliit na boss ang magnanakaw ay tumalon at kinuha ang asul na bote na may puting likido mula sa kamay ni Francis. Binuksan nito ang bote at nagsimulang sumipsip ng likido. Whoosh! Sa isang iglap, ang puting malakristal na likido sa asul na bote ay sumugod at lumipad sa bibig ng maliit na magnanakaw na pusa. Magnanakaw na pusa, bilasan mo at magsalita. Nagdilim ang ekspresyon ni Francis. Mula sa sitwasyon, ang likidong nakaimbak sa loob ng labanan ng salamin ay lubhang nakatulong sa maliit na boss ang magnanakaw. Nakakuha siya ng 3 bagay sa kabuuan. Ang Destruction Dragon Race Reverse Scale ay walang silbi sa kanya, at ang puting malakristal na likidong iyon ay tila walang tulong din. Ang tanging natitira sa kanya ay ang tableta. Sa sandaling ito, ang maliit na boss ang magnanakaw ay tumigil sa pag-inom ng likido. Ngiyaw! Ibinalik ng maliit na boss ang magnanakaw ang bote ng salamin kay Francis, gumawa ng ilang mga kilos, at pagkatapos ay tumalon sa gilid at nagsimulang magtanim. Heavenly God Liquid, isang kayamanan na tumutulong sa isa na makapasok sa susunod na ranggo. Matapos maunawaan ang mensahe ng maliit na magnanakaw na pusa, si Francis ay natigilan. Mula sa paglalarawan ng munting boss ang magnanakaw, ang Heavenly God Liquid ay isang kayamanan na inaasam-asam ng bawat eksperto sa ibaba ng rank 9.
Ito ay dahil ang bawat eksperto na kumuha ng Heavenly God Liquid sa unang pagkakataon ay may napakataas na pagkakataon na direktang makapasok sa susunod na ranggo. Ang mas mababang ranggo ng isa, mas mataas ang pagkakataon ng isa. Sa rank 6 at mas mababa, ito ay isang 50% chance, habang para sa rank 8 Ancient Gods, ito ay halos 20% pagkakataon. Napakataas na antas ng kayamanan ng paglilinang. Nagulat si Francis at medyo natuwa rin. Marami siyang clone at subordinate, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakasabay sa kanya. Ang Heavenly God Liquid na ito ay walang alinlangan na ang pinakamahusay na paraan upang mabilis na madagdagan ang lakas ng kanyang mga clone at subordinate. Batay sa dami ng nakonsumo ng maliit na pas ang magnanakaw, ang natitirang Heavenly God Liquid ay sapat na para magamit ng 5 tao. Siniyasat ni Francis ang Heavenly God Liquid gamit ang kaliwang mata. Mayroon siyang 3 clone at ang Black Destruction Serpent Dragon. Ito ay sapat na para sa bawat isa sa kanila upang makakuha ng isang bahagi. Gayunpaman, si Francis ay mayroong God's Spiritual Eye na nilagyan ng kakayahang mag-duplicate ng gayong mga kayamanan, kaya talagang hindi siya nag-aalala na hindi ito sapat. Kung mas mataas ang cultivation ng isang tao, mas mababa ang tsansa na makalusot pagkatapos ubusin ang Heavenly God Liquid. Kung hihintayin kong makuha ko ito sa rank 8, malamang na mabibigo ako, kaya dapat ko na lang itong kunin ngayon at pumasok sa rank 8 para harapin ko ang anumang problemang maaaring dumating. Sa huli, nagpasya si Francis na gamitin ang Heavenly God Liquid para makapasok sa rank 8. Swish! Kumurap si Francis sa gilid ng Black Destruction Serpent Dragon. Little Black, ito ay isang kayamanan na may tiyak na pagkakataon na hayaan kang makapasok sa susunod na ranggo. Gamit ang kanyang kamay, tinanggal ni Francis ang isang bahagi ng likido sa bote ng salamin at ibinigay ito sa Black Destruction Serpent Dragon. Ano? Ang Black Destruction Serpent Dragon ay natigilan at tila hindi masyadong naniniwala sa kanyang mga sinabi. Ang Destruction Dragon Race Reverse Scale ay isa ng malaking pagkakataon para dito, ngunit pagkalipas lamang ng kaunting oras, dumating ang amo nito at binigyan ito ng isang kayamanan na may pagkakataong direktang makapasok sa susunod na ranggo. Parang panaginip lang ang lahat. Bagamat hindi ito lubos na naniniwala, ang Black Destruction Serpent Dragon ay hindi nang ahas na suwayan ang kalooban ni Francis at kinain ang puting kristal na likido. Pagkatapos kunin ng Black Destruction Serpent Dragon ang bahagi nito, pinakuha ni Francis sina Winfred at Fernan ng sarili nilang mga bahagi. Si Wilfred ay nasa Ancient Dream Realm pa rin, kaya hindi na kailangang magmadaling ibigay ito sa kanya. Kung ang isa ay makakalusot ay depende sa swerte. Mamulong si Francis habang kinukuha niya ang sarili niyang bahagi. Agad niyang naramdaman ang isang purong daloy ng enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan, na kumakalat sa kanyang mga organo at ugat, tumagos sa kanyang utak, kahit na nakakaapekto sa kanyang kaluluwa. Sa sandaling ito, naramdaman ni Francis na bumubuti ang kanyang buong katawan. Lahat ng tungkol sa kanya ay binago at binago ng isang kamangha-manghang enerhiya. Siyempre, ang pinakamalaking bahagi ng enerhiya ng Heavenly God Liquid ay natipon sa kanyang divine stage. Agad na ipinalibot ni Francis ang kanyang divine power at sinimulang itayo ang kanyang ikawalong divine stage. Mabilis na nabuo ang frame ng ikawalong divine stage, at sinimulang ibuhos ni Francis ang enerhiya ng Heavenly God Liquid dito. Tahimik ang lahat sa space-time robe dimension. Ang maliit na pas ang magnanakaw, ang Black Destruction Serpent Dragon, si Francis, at ang kanyang dalawang clone ay kinuha lahat ang Heavenly God Liquid. Sa sandaling ito, lahat sila ay gumagamit ng nakapagpapagaling na epekto ng Heavenly God Liquid para maningil sa susunod na ranggo ng cultivation. Gayunpaman, ang nakapagpapagaling na epekto ng Heavenly God Liquid ay nagbigay lamang ng isang nakapirming pagkakataon ng tagumpay. Ang isang pambihirang tagumpay ay nakasalalay pa rin sa swerte. Sa sandaling ito, sa labas ng mundo, isang rank 7 Samsara Immortal Body ang lumutang sa silid. Bagamat naglilinang si Francis, napansin pa rin niya ang paggalaw na ito. Ngunit ang Samsara Immortal Body na ito ay halos hindi huminto bago dumaan, kaya hindi ito binigyan ng pansin ni Francis.
Sa secret hall ng core area, kumislap ang mga mata ng Ancient God Nether Spring. May kakaiba. Banayad na sinabi ng sinaunang Diyos Nether Spring. Ang kanyang isip ay ganap na nakatuon sa kanyang samsara immortal bodies habang maingat nilang hinahanap ang Heavenly Demon Hall. Ngayon lang, sa wakas ay nakakita siya ng kaina-hinalang lugar. "My Lord, ano ang sitwasyon?" Tanong agad ng isang operator. "Hindi pa rin malinaw. Pagmasdan mong mabuti ang lugar na iyon para sa akin," sabi ng sinaunang God Nether Spring, at pagkatapos ay lumundag ang kanyang katawan gamit ang banal na kapangyarihan. Ang pagdagsa ng divine power na ito ay dumating sa screen ng operator at umikot sa isang partikular na lugar. Bagamat hindi sigurado ang Ancient God Nether Spring, hindi rin niya ito maaalis. Sa halip na kumilos ng padalos-dalos at alertuhan ang kalaban, nang may napansin siyang kakaiba, agad niyang inutusan ang Samsara Immortal Body na umalis. "Kayong lahat, pumunta doon sa lalong madaling panahon, ngunit huwag masyadong lumapit. Hindi namin nais na alertuhan sila." Utos ng sinaunang God Nether Spring sa Devil Saint God Duo at ilang iba pa. Hindi niya matiyak kung ang taong nagtatago sa kaina-hinalang lugar na iyon ay si Francis, ang Heaven's Legacy Cat, o Ancient God Lily, ngunit kahit alin man iyon, kung lilipat siya, determinado siyang hindi mabibigo. May development. Nakatanggap ang Devil Saint God Duo ng mensahe ng Ancient God Nether Spring. Isang mapa ang lumitaw sa kanilang isipan, na nagpapahiwatig ng kanilang destinasyon. Sana ang brat na iyon at ang Heaven's Legacy Cat. Agad namang umalis ang dalawa. Mas kinasusuklaman nila si Francis kaysa kinasusuklaman nila ang sinaunang Diyos na si Lily. Bukod dito, mas madaling pakitunguhan si Francis. Sa isang partikular na cultivation chamber, isang lalaking pulang buhok ang kasalukuyang nag-iinspeksyon ng mga bagay. "Manem." Biglang naglabas ng message token ang lalaking pula ang buhok. May nahanap na. Umalis ang lalaking pula ang buhok, baka sa mukha niya ang tuwa. Sana ay ang Heaven's Legacy Cat at ang brat na iyon. Kung oo, ang Heavenly God Liquid at mga kontribusyon na puntos ay magiging akin. Tuwang-tuwa ang lalaking pula ang buhok. Matapos matanggap ang mensahe, umalis siya sa pinakamabilis niyang bilis patungo sa minarkahang lokasyon. Kasabay nito, nagpadala siya ng mensahe sa iba pang naghahanap. Sa panlabas na bahagi ng Heavenly Demon Hall, isang matangkad at malaking figure ang kumukurap-kurap sa mga koridor. Ito ay may katawan ng tao at ulo ng dragon, at ang likod nito ay may mga pakpak ng dragon at isang malaking buntot. Naglabas ito ng nakakatakot na enerhiya na maaaring takutin ang kalangitan. Ito ang rank 9 Samsara Immortal Body na pagmamay-ari ng Ancient God Nether Spring, isang eksperto ng Thunderflame Ancient Dragon Race. Bigla itong huminto, at pagkatapos ay nagpalit ito ng direksyon at mabilis na kumurap. 1339. Mayroong 9 na banal na yugto, bawat isa ay kumakatawan sa isang ranggo. Kinain ng pagbuo ng bawat divine stage ang lahat ng mga reserbang naipon sa nakaraang ranggo. Si Francis ay gumugol ng napakakaunting oras bilang isang rank 7 Ancient God, ngunit nakakonsumo siya ng hindi mabilang na mahahalagang mapagkukunan sa panahong ito at lumahok sa maraming laban. Bukod dito, nilinang ni Francis ang mataas na antas at napaka-stable na top-class na divine level na teknik na ang Chaos 7 Void Origin Technique. Para sa mga kadahilanang ito, si Francis ay may higit sa sapat na reserba para sa gawaing ito. Dahil tinatangka niyang palihim na makapasok sa rank 8, ganap na ikinandado ni Francis ang space-time robe, na ginawa ito upang hindi lumitaw ang makalangit na phenomena sa labas ng mundo. Gayunpaman, nangangahulugan din ito na hindi na-absorb ni Francis ang maraming Heaven-Earth Yuan Chi. Sa kabutihang palad, handa si Francis sa mga tambak na mapagkukunan ng pagtatanim. Swish! 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 Nagsimula siyang kumuha ng maraming mapagkukunan na angkop para sa pagpasok sa susunod na ranggo at nagsimulang sumipsip ng kanilang enerhiya. Malapit na. Tuwang-tuwa si Francis. Ang kanyang ikawalong banal na yugto ay 80% kumpleto na.
Habang binubuo niya ang kanyang divine stage, malinaw na naramdaman ni Francis ang kanyang divine power na umuunlad, na nagiging mas pino at hindi mapipigilan. Ang kanyang soul intent ay umuusad din, dahan-daang tumataas hanggang sa lumampas ito sa soul intent ng ordinaryong rank 8 ancient gods. Sa isang tiyak na sandali, ang katawan ni Francis ay sumabog na may banal na ningning na nagpapaliwanag sa space-time road dimension. Nakalusot. Binuksan ni Francis ang kanyang matingkad na mga mata at iniluwa ang isang bola ng maputik na hininga. Ang kanyang pinakamalaking improvement sa pag-advance sa rank 8 ay nasa divine power, habang pangalawa doon ay ang soul intent at divine body. Kling-klang. Sa tabi ni Francis, ang maliit na paws ang magnanakaw ay naghagis ng ilang bronze na barya at pagkatapos ay pumulupot sa isang bola. Hindi ka nais-nais na palatandaan. Nanlamig ang mukha ni Francis. Masama ba talaga ang pagpasok niya sa rank 8? May mali. Napangiwi ang mukha ni Francis habang ang kanyang kaliwang mata ay nagpakawala ng mga nakakagulat na pulso ng eye intent. Makalipas ang ilang sandali, tumagos ang kanyang tingin sa space-time robe dimension at sa ilang layer ng mga pader na tumutuon sa isang malayong lugar. May nagtatago sa malapit. Inilibot ng mga mata ni Francis ang kanyang paligid at sa huli ay natuklasan niya ang dalawang tao. Ang isa ay isang rank 7 Samsara immortal body habang ang isa ay isang rank 8 ancient god. Para sa mga miyembro ng Heavenly Demon Hall na lumitaw sa kanyang paligid ay hindi kakaiba. Ang nakakapagtaka ay sadyang nagtago ang dalawang taong ito. Parang nalantad ang lokasyon ko. Nagdilim ang ekspresyon ni Francis habang siya ay tumayo. Sa kasalukuyan, sinusubukan pa ring makalusot ng Black Destruction Serpent Dragon, Winford, at Fernan. Pagkatapos ng lahat, hindi katulad nila, sinimulan ni Francis ang kanyang tagumpay mula sa tuktok ng kanyang rango. Samantala, naabot lang ni Winford ang rank 6 at si Fernan ay nakarating lang sa rank 3, kaya mas magtatagal sila para makalusot. Thwish! Si Francis ay lumitaw sa hangin, nakasuot ng space-time robe. Sakop ng Illusion God, nagsimula siyang mabilis na kumilos. Ginamit niya ang pamamaraan ng pagtatago na natutunan niya mula sa sinaunang Diyos na si Lily, kaya lumikha siya ng napakaliit na spatial ripples. Ang mga nasa parehong rango ay halos imposibleng madama siya. Ngunit biglang, isang spatial barrier ang lumitaw sa harap ni Francis. Ay hindi. Ngumisi ulit si Francis. Siya ay orihinal na nagpaplano na tumakas ng hindi gumagawa ng anumang kaguluhan, ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang kalaban ay nagtayo ng mga hadlang sa paligid niya. Maaaring ipagtanggol at hadlangan ng mga spatial na hadlang, ngunit maaari rin itong magsilbing mga babala. Kailangan ko lang ituloy. Bumagsak ang ekspresyon ni Francis. Kung gusto niyang umalis, kailangan niyang lagpasan ang spatial barrier na ito. Kung gagawin niya ito, ilalantad niya ang kanyang lokasyon, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Ang kanyang mga kaaway ay nagtatago at nagtayo ng mga spatial na hadlang marahil dahil gusto nilang maghintay hanggang sa dumating ang lahat upang mapalibutan at mapatay nila si Francis. Kaya, kinailangan niyang mag-breakout ngayon. Bagamat nagpasya siyang lumayo, hindi agad kumilos si Francis. Sa anumang kaso, ang paglagpas sa spatial na hadlang na ito ay maghahayag ng kanyang lokasyon, kaya mas mabuting pumatay ng tao bago umalis at iligtas ang kanyang sarili sa ilang problema. Thwish! Naglakbay si Francis sa limitadong lugar saglit. Kung gayon ikaw. Ang mga mata ni Francis ay tumusok sa ilang pader upang manirahan sa isang rank 7 Samsara immortal body. Swish! Nagsimulang lumabo ang espasyo sa paligid ni Francis. Ilang sandali pa, kumurap siya sa isang spatial barrier para lumitaw sa harap ng rank 7 ancient god. Sino nandyan? Ang rank 7 ancient god ay isa sa Samsara immortal bodies ng ancient god Nether Spring, at mayroon din itong strand ng kaluluwa ng ancient god Nether Spring, kaya sobrang sensitibo ito sa panganib. Nag-react ito sa sandaling ginamit ni Francis ang spatial blink. Alab ng kidlat ng Tribulation Eye. Tinitigan ni Francis ang rank 7 ancient god, ang kanyang kaliwang mata ay nanggagalaiti sa galit na mga alon ng eye intent. Kakrak! Isang panaginip na kidlat ang sumabog sa rank 7 ancient god.
Nakapangangilabot na kapigatian ng enerhiya ng kidlat ay palm unit sa kaluluwa nito at nadurog ito. Malamig nang umuso si Francis bago tumakas. Bumalik sa pangunahing secret hall. Napabuntong hininga sa sakit ang sinaunang Diyos Nether Spring. Ang isang hibla ng kanyang kaluluwa ay nakakabit sa isa pang kaluluwa. Sinalakay ang kaluluwang ito, at medyo naapektuhan siya nito. Hindi inaasahan ng sinaunang God Nether Spring na magiging napakalakas ng mga pag-atake ng kaluluwa ni Francis. Ang lakas na ipinakawala nito ay agad na pumatay sa kaluluwa ng isang rank 7 Ancient God. Kung hindi, ang Ancient God Nether Spring ay nakapagpadala ng lakas sa kanyang Samsara Immortal Body upang ito ay tumagal ng kaunti. Pagkatapos magnakaw ng ilang Heavenly God Liquid, nasira siya sa rank 8. Malungkot at galit ang ekspresyon ng Ancient God Nether Spring. Bagamat saglit lang, naramdaman niya ang tunay na antas ng cultivation ni Francis. Hindi maaaring iwanang buhay ang brat na ito. Nagreklamo ang sinaunang Diyos Nether Spring. Elder, napakalapit ng mga tao natin sa lugar. Hindi siya makakatakas. Isang masasamang tawa ang tumawa ng isang operator na may asul na buhok. Ilang oras na ang nakalipas mula nang matuklasan ang pinagtataguan ni Francis. Bagamat may 2 tao lamang sa malapit, maraming tao ang papalapit sa target zone. Medyo malayo ang rank 9 Samsara Immortal Body ko, pero hindi siya dapat kailanganin. Malamig na tumawa ang Ancient God Nether Spring. Kung ang sinaunang Diyos na si Lily ang nagtatago doon, magkakaroon lamang sila ng pagkakataong manalo kung ang kanyang rank 9 Samsara Immortal Body ay lalahok. Ngunit kung si Francis lang, kahit nakamakailan lang ay pumasok siya sa rank 8 pa rin ito. Malamang na siya ay mahuli o mapatay bago pa man dumating ang kanyang rank 9 Samsara Immortal Body. Hindi maganda. May tao dito. Ang tumatakas na si Francis ay biglang naramdaman na ang isang rank 8 Ancient God ay mabilis na papalapit. Kung hindi siya magbabago ng takbo ay magkakasalubong ang dalawa. Whoosh! Mababago lamang ni Francis ang kanyang ruta at ipagpatuloy ang kanyang paglipad. Gayunpaman, tumakas siya ng ilang segundo bago naramdaman ang isa pang figure. Ang aking lokasyon ay ganap na nalantad. Lahat ng mga miyembro ng pangkat ng paghahanap ng Heavenly Demon Hall ay nagtitipon dito. Biglang huminto si Francis, ang kanyang mga mata ay kalmado at natahimik. Dahil nakumpirma na ang kanyang lokasyon, mahihirapan siyang makatakas. Dahil iyon ang kaso, papatayin ko na lang ang ilan sa kanila. Ang mga mata ni Francis ay kumikinang sa walang awa na liwanag. Kung magkakatipon ang lahat, mahihirapan si Francis na mag-isa silang pigilan silang lahat. Kaya, mas mabuting patayin ang ilan sa kanila para mabawasan ang pressure kapag nagtipon ang iba sa kanila. Patayin. Matapos gawin ang kanyang desisyon, sumuko si Francis sa pagtakbo. Swish! Bigla siyang nagsimulang maninangil sa isang paparating na rank 8 Ancient God. May development. Alam ng isang ahas na nababalutan ng asul na kaliskis mula sa kanyang message token na si Francis ay tumatakbo sa kanyang direksyon. Nararamdaman din niya ang mga spatial ripples at isang pagpatay na layunin na nakatarget sa kanya. Bakit ako matatakot sa kanya? Isa lang siyang sinaunang Diyos na kamakailan lang ay pumasok sa rank 8. Ang mukha ng ahas ay naging walang awa. Bees. Ang kanyang mga mata ng buhay ay nagsimulang lumiko, na naging sanhi ng kanyang katawan na tumibok ng walang hangganang sigla. Sa isang iglap, ang katawan ng asul na Snakeman ay naging lubhang matipuno at pumuputok sa kapangyarihan. Kasabay nito, 2 mahaba at mabangis na sable ang lumitaw sa kanyang mga kamay. Lightning Hegemon Slash. Ikinumpas ng Snakeman ang kanyang mga saber, nilaslas ang nalalapit na layunin ng pagpatay. Boom! Hiss! Isang napakalaking talim ng kidlat na naglalaman ng hindi kapani-pani walang pisikal na lakas ang sumulong. Pagkaraan ng ilang sandali, si Francis, na nakapaloob pa rin sa isang bola ng maraming kulay na fog, ay pumasok sa kanyang attack range. Chaos Origin Divine Feast. Pinakilos ni Francis ang kanyang Chaos Origin Divine Power sa kanyang kamao at sinuntok.
Isang napakalaking kamao ng madilim na enerhiya ang bumaril pasulong na parang isang itim na bituin. Boom! Bang! Nagsagupaan ng dalawa, at parang gawa sa papel ang talim ng kidlat ng ahas. Paano naging ganito? Nalaglag ang bibig ng ahas sa hindi makapaniwala. Batay sa kanyang nalalaman, kamakailan lamang ay pumasok ang kanyang kalaban sa rank 8, kaya paano magiging napakalakas ng kanyang divine power attacks? Mamatay para sa akin. Malamig na ngumisi si Francis habang hinahampas niya ang kanyang walang hanggan na divine power. Kailangang maunawaan ng isa na, bago pa man ang kanyang tagumpay, ang kanyang mga pag-atake ng divine power ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong rank 8 ancient gods. Pagkatapos ng kanyang pambihirang tagumpay, ang kanyang banal na kapangyarihan ay naging mas pino, bumuti sa lahat ng aspeto. Sa puntong ito, ang mga pag-atake ng divine power ni Francis ay maaaring ganap na durugan ang mga pag-atake ng divine power ng ordinaryong rank 8 ancient gods. Boom! Bang! Bumagsak! Ang mabangis na Chaos Origin Divine Fist ni Francis ay bumagsak sa blue-scaled snake man na parang bulalakaw. Damn! Pinagmulan ng buhay. Matapos maranasan ang marahas na pag-ataking ito, agad na pinaandar ng ahas ang kanyang Eye of Life. Sa isang iglap, ang kanyang mga mata ay nagsimulang magpadala ng walang tigil na daloy ng enerhiya ng buhay na nagbigay daan sa kanyang nabasag na katawan na makabawi ng may kahanga-hangang bilis. Hindi mo ako mapapatay. Ngumisi ang ahas. Una, siya ay isang inapo ng Life God Eye. Siya ay may hindi kapani-paniwalang sigla na naging dahilan kung bakit siya halos imposibleng mapatay. Pangalawa, kahit na ginamit ni Francis ang lahat ng kanyang mga galaw para lipulin siya, isang elder ng Heavenly Demon Hall ang tiyak na bubuhayin siya. Ito ay isang tuntunin ng Heavenly Demon Hall. Ang sinumang namatay na may merito ay bubuhayin. Hindi kita kayang patayin. Ngumiti rin si Francis. Sa sandaling ito, ang kanyang kaliwang mata ay pumutok sa eye intent. Napakalakas. Agad na nanginig sa takot ang kaluluwa ng ahas. Nakakakilig na nova. Agad na pinakawalan ni Francis ang kanyang eye bloodline technique. Isang bituin ng magulong enerhiya ang nabuo at nilamon ng asul na kaliskis na ahas. Boom! Bang! Bumagsak! Ang lahat ng mga enerhiya sa loob ng bituin na ito ay nagbanggaan sa isa't isa at nagsimulang maghiwalay. Sa isang iglap, nadurog ang mabilis na paggaling ng ahas na katawan. Bilang karagdagan, ang kapangyarihan ng earth-shaking nova ay nakaapekto rin sa kanyang kaluluwa. Saglit na hindi may focus ng ahas ang kanyang isip. Napakawala ng pumatay sa iyo. Umiling si Francis at ngumiti. Swish! Lumitaw sa kanyang mga kamay ang isang translucent mirror na kumakaluskos na may kidlat. 9 Lightning Soul Refinement. Agad na isinaaktibo ni Francis ang kanyang pinakamataas na kalidad na divine artifact. Ang 9 Lightning Soul Refining Mirror ay nagpakawala ng enerhiya ng kidlat na nakaapekto sa katawan at kaluluwa. Ang enerhiya ng kidlat na ito ay unti-unting napilipit sa 7 kadena. Kung ito ay ganap na pino, magkakaroon ng 9 na tanikala ng kidlat. Kumakapit. Mabilis na binalot ng 7 tanikala ang kaluluwa ng ahas. Ang mga tanikala ng kidlat ay nagsimulang maglabas ng enerhiya na nakatarget sa kaluluwa, na patuloy na namamanhid at pumipinsala sa kaluluwa ng ahas. Mangolekta. Pinabunot ni Francis ang 9 na Lightning Soul Refining Mirror ang kaluluwa ng Snake Man. Hindi. Ang ahas ay nagpumiglas para sa kanyang buhay at sinubukang tumakas sa kabilang direksyon, ngunit hindi siya nakatakas. Nasisiguro lamang niya na hindi siya mahayla sa 9 Lightning Soul Refining Mirror. Saan ka pupunta? Ungol ni Francis habang hinahampas niya ang isa pang eye bloodline technique. Kasabay nito, ang mga kadena ay nagpakawala ng higit na enerhiya ng kidlat na nag-drain sa kaluluwa ng ahas ng kakayahang lumaban. Kumakapit. Kinaladkad ng mga kadena ang kaluluwa ng ahas sa 9 Lightning Soul Refining Mirror. 1340 Ancient God Ozurigate. Mangolekta. Ginamit ni Francis ang 9 Lightning Soul Refining Mirror para sipsipin ang kaluluwa ng Snake Man sa banal na artifact. Ang Heavenly Demon Hall ay mayroong maraming Samsara God ay descendant sa hanay nito.
Ang eksperto na nagdidirekta sa pagtugis kay Francis sa likod ng mga eksena ay isa ring inapo ni Eye of Samsara. Kahit napatayin niya ang mga taong ito, ang ancient god Netherspring ay hindi na kailangang gumamit ng maraming lakas upang buhayin sila. Dahil dito, mas mabuting kunin na lang ang mga kaluluwa ng kaaway at gamitin ang mga ito para sa kanyang sariling layunin. Ang 9 Lightning Soul Refining Mirror ay naglalaman ng walang hanggan 9 Heavens Lightning. Maaari itong sumipsop ng mga kaluluwa at gawing Lightning Soul Crystals. Kapag ang mga kristal na ito ay natupok, ang isa ay makakapagdulot ng Soul Lightning bilang karagdagan sa pagpino at pagtemper sa kaluluwa. Bukod dito, si Francis ay may Lightning Soul Body, na nagpabuti sa epekto ng Lightning Soul Crystals. Ito ang una. Nanlamig ang mga mata ni Francis. Ang rank 7 Ancient God na pinatay niya kanina ay hindi na-absorb sa salamin, kaya hindi ito binibilang. Sa pag-scan sa lugar, mabilis siyang pumili ng isa pang rank 7 Ancient God. Dahil lahat sila ay gustong mahuli ako, ihahatid ko na lang ang aking sarili sa kanilang pintuan. Malamig na tumawa si Francis bago kumurap. WHO. Ang rank 7 Ancient God ay ganap na nagulat nang lumitaw si Francis nang wala saan. Tumakbo. Alam ng rank 7 Ancient God na hindi siya kalaban ni Francis, kaya pinili niyang tumakas kaagad. Nais lang niyang lumahok at makakuha ng ilang kontribusyon na puntos. Hindi niya inaasahan na makakaharap ang target bago pa man makarating sa itinalagang lugar. Heart Soul Illusion Demon. Casual na nagpakawala si Francis ng ilusyong eye bloodline technique. Agad na sinalakay ng maraming kulay na liwanag ang kaluluwa ng rank 7 Ancient God. Siya ay agad na inilubog sa kanyang pusong mga demonyo, at ang pusong demonyo ay lalo lamang lumakas habang siya ay nalubog. Kahit na hindi siya patayin ni Francis, masusumpungan niyang halos imposibleng sumulong pa sa cultivation. Ang pangalawa. Kolektahin. Ang 9 Lightning Soul Refining Mirror ni Francis ay sumabog na may kasamang kidlat. Swish! Ang 7 kadena ng kidlat ay agad na kumalas at bumalot sa kaluluwa ng sinaunang Diyos. Pagkaraan ng ilang panahon, ang kaluluwa ay nakolekta sa 9 Lightning Soul Refining Mirror. Nasaan ang susunod kong target? Isinaaktibo ni Francis ang kanyang kaliwang mata at tumingin sa paligid, nakita ang lahat ng mga hadlang sa kanyang daan. Ang pangunahing lugar, ang lihim na bulwagan. Ito. Elder. Nakatitig ang isang operator sa napakalaking screen na nasa harapan niya, may ngisi sa kanyang mukha. Anong nangyayari? Malamig na tanong ng Ancient God Netherspring. Sa kasalukuyan, alam din niya na nakatakas si Francis sa target zone, sinisira ang kanyang rank 7 Samsara Immortal Body habang nasa daan. Ang nanghihimasok na iyon ay hindi sinusubukang tumakas. Nagsimula na siyang manghuli ng mga kalapit na miyembro ng Heavenly Demon Hall. Sinabi ng operator ang conclusion na nakuha niya mula sa impormasyong nasa kamay. Bagamat tila walang katotohanan, ito ang katotohanan. Ano? Hindi siya tumatakbo. Natigilan ng Ancient God Netherspring, at pagkatapos ay nagsimula siyang mag-isip. Ang isang rank 8 na sinaunang Diyos ay walang paraan para labanan ang Heavenly Demon Hall. Kahit anong pilit niya, mamamatay pa rin siya. Marahil ay napagtanto ito nang nanghihimasok at tinanggap ang kanyang kapalaran. Kaya, nagpasya siyang pumatay ng ilang tao bago siya mahuli. Tanga! Malamig na tumawa ang Ancient God Netherspring. Ang mga taong napatay ay pawang ordinaryong rango 8 o mas mababa. Ang pag-revive sa kanila ay hindi naging mahirap. Nangangahulugan ito na ang mga taong ito na pinatay ni Francis ay bubuhayin muli sa kalaunan. Biglang napangiwi ang Ancient God Netherspring. Isa sa kanyang pinakamataas na rank 6 Samsara Immortal Bodies ay tina-target ni Francis. Patayin ang isa pa kung Samsara Immortal Bodies. Mas tanga. Ang sinaunang Diyos Netherspring ay sumangot bilang panunuya. Ang muling pagbuhay sa kaluluwa ay isa sa mas mabigat na kakayahan ng mata ng samsara ng buhay, ngunit para sa isang samsara immortal body, ang pagkonsumo ay nahati. Ang 9 Lightning Soul Refining Mirror. Ang mga mata ng sinaunang Diyos Netherspring ay nanlabo.
Sa kabilang dulo, ginagamit ni Francis ang 9 Lightning Soul Refining Mirror para bunutin ang kaluluwa ng pinakamataas na rank 6 True God. Ang kaluluwa ng tunay na Diyos ay hindi lumaban dahil ito ay sinipsip sa 9 Lightning Soul Refining Mirror. Paano ito nangyari? Paano kaya napino ng brat na ito ang 9 Lightning Soul Refining Mirror sa antas na ito? Ang sinaunang God Nether Spring ay nabigla. Isa itong pinakamataas na kalidad na banal na artifact. Paano ito napipino ng isang rango 8 Ancient God? At mula sa mga kakayahan na naipakita ni Francis gamit ang banal na artifact na ito, hindi niya nalalayo ang ganap na pagpino nito. Ang susi sa Samsara Immortal Bodies ay ang kanilang mga kaluluwa ay hindi namamatay at hindi namamatay. Kahit na ang kaluluwa ay tinataka ng iba, maaari akong gumamit ng isang lihim na sining upang ipatawag sila pabalik, ngunit kapag ang kaluluwa ay napino ng siyam na Lightning Soul Refining Mirror, ang marka ng samsara ng kamatayan sa kaluluwa ay masisira. Kung kaya't ang pagbabalik sa swerte ay nakasalalay dito. Kung ang isang kaluluwa ay ganap na dinalisay ng siyam na Lightning Soul Refining Mirror, ito ay talagang makakawala sa kontrol ng mata ni samsara. Maaaring sabihin ng isang tao na ang 9 Lightning Soul Refining Mirror ay medyo sumalungat sa mga kakayahan ng Eye of Samsara. Hindi maganda. Paano kung ang iba ay nabunutin din ng kanilang kaluluwa ng 9 Lightning Soul Refining Mirror? Namula ang mukha ng sinaunang Diyos Nether Spring. Sa pinakamataas na kalidad ng mga divine artifact sa 9 Lightning Soul Refining Mirror at ang Spacetime Robe sa kanyang tagiliran, kayang durugin ni Francis ang anumang ordinaryong rank 8 Ancient God na nakatagpo niya. Ang mga taong iyon na na-target ni Francis ay karaniwang napapahamak. Ngunit hindi pinapayagan ng Ancient God Nether Spring na umalis si Francis. Kung pinalampas niya ang pagkakataong ito, malamang natataka si Francis sa lugar na ito. Kayong dalawa, bilasan mo. Nagpadala ng mensahe ang Ancient God Nether Spring sa Devil Saint God Duo. Sa inner zone ng Heavenly Demon Hall, isang madilim na asol na automat, ang katawan nito na nababalot ng spatial blurs, ay mabilis na kumukurap dito at doon. Wala namang kakaiba sa ngayon. Hindi pwedeng patay ang brat na iyon, di ba? Ang Ancient God Azurigate, na kumokontrol sa automat, malamig na bumantong hininga. Dahil siya ay nagpasabog sa sarili, lahat ng mga bagay na nasa kanya noong panahong iyon ay nawasak. Para sa kadahilanang ito, hindi niya magawang makipag-usap sa iba pang miyembro o upper echelon na miyembro ng Heavenly Demon Hall. May nangyayari sa unahan. Ang mga mata ng automat ay kumikinang na parang mga hiyas. Ilang sandali lang ang nakalipas, naramdaman ng Ancient God Azurigate ang magulong spatial ripples. Malinaw na may labanan sa unahan. Whoosh! Whoosh! Mabilis na kumurap pasulong ang Ancient God Azurigate. Mabilis niyang naramdaman ang malakas na enerhiya ng kidlat. Isang eksena ang agad na lumitaw sa kanyang mga mata. Mayroong isang bola ng maraming kulay na ambon, at sa loob ay isang maaliwalas na salamin na dumadagindong sa kidlat. 7 kadena ang naka-extend mula sa salamin na ito, at nakapulupot sila ng mahigpit sa kaluluwa ng isang rank 7 Ancient God at hinihila ito sa salamin. Iligtas mo ako. Siya ay isang nanghihimasok. Nakita ng kaluluwa ang isang automat ng Heavenly Demon Hall at agad na humingi ng tulong. Nanghihimasok. Naging seryoso ang ekspresyon ng Ancient God Azurigate. Base sa kanyang nalaman, may 2 nanghihimasok sa Heavenly Demon Hall. Ang una ay ang sinaunang Diyos na si Lily habang ang pangalawa ay si Francis. Ang sinaunang Diyos na si Lily ay isang pinakamataas na rank 8 at isang spacetime god ay descendant. Maliwanag, hindi siya ang taong nauna sa kanya. Kaya, ang misteryosong tao sa bola ng ambon ay malinaw na si Francis. Naalala niya na si Francis ay dating pinakamataas na rank 7. Hindi niya inaasahan na nakalusot si Francis. Francis, papatayin kita. Ang Ancient God Azurigate ay umungol at sumugod kay Francis sa isang bagyo ng divine power. Sa loob ng bola ng maraming kulay na ambon, napangiwi si Francis. Alam niya ang identity ko. Hanggang ngayon, lahat ng nakausap ni Francis ay walang ideya kung sino talaga siya, ngunit direktang tinawag ng automat na ito ang kanyang pangalan.
Lumilitaw na ang taong ito ay walang maliit na sama ng loob sa kanya. Francis. Ang sinaunang Diyos na ang kaluluwa ay nakagapos ay natigilan. Sa pagkakaintindi niya, parehong miyembro ng Spacetime Sacred Land ang mga nanghihimasok. Hindi ba miyembro ng Zealing Zone Spiritual Race si Francis? Habang nag-iisip siya, ang kaliwang mata ni Francis ay nagpakawala ng Tribulation Lightning Eye Bloodline Technique. Alab ng kidlat ng Tribulation Eye. Poprotektahan ni Francis ang kanyang pagkakakilanlan kung mapoprotektahan ito, ngunit wala siyang pakialam kung malantad ito. Sa kasalukuyan, marahil ay hindi pa ganap na nalantad ang kanyang pagkakakilanlan. Kaya, ang taong ito at ang automat na ito ay kailangang mamatay. Kakrak. Ang kaluluwa ng Rank 7 Ancient God ay naliwanagan ng enerhiya ng Tribulation Lightning. Kasabay nito, ang 9 Lightning Soul Refining Mirror ay pumipintig ng may kapangyarihan, ganap na kinaladkad ang kaluluwa sa salamin. Habang ginagawa ito, nagsimulang natural na umiwas si Francis dito at doon, iniiwasan ang mga pag-atake ng Dark Blow na automat. Ikaw ang sinaunang Diyos o Surrogate. Pagkatapos makipag-usap sa Rank 7 Ancient God, mataimtim na tinitigan ni Francis ang automat. Ang mga ordinaryong automat ay hindi kailanman magkakaroon ng ganoon kalakas na soul intent. Bukod dito, si Francis ay lubos na pamilyar sa soul intent na ito. Kailangan lang niyang mag-isip ng kaunti bago makakuha ng sagot. Hindi akalain ni Francis na gustong-gusto siyang patayin ng Ancient God o Surrogate. Matapos mabuhay muli, siya ay nagmamadali kaya't ikinabit niya ang kanyang kaluluwa sa isang automat at agad na umalis upang hanapin si Francis. Mamatay. Umuungal ang Ancient God o Surrogate habang nilalaslas at tinagan niya ang kanyang Dark Blue na espada. Ang automat mismo ay isang peak rank 8. Ang nakamamanghang swordlash nito na pinagsama sa spacetime intent ng Ancient God o Surrogate ay naging mas mabangis at mahirap iwasan. Kapag napatay kita, angkinan ko ang katawan mo. Ancient God o Surrogate sabi sa sarili. Si Francis ay isa ring rank 8 Ancient God ngayon, at isa siyang henyo na direktang umabot sa rank 6 nanograms Heavenly Divine Realm. Kung nakuha ng Ancient God o Surrogate ang kanyang mga kamay sa katawan na ito, maaari niyang ganap na baguhin ang kanyang kapalaran. Peak rank 8. Nagdilim ang ekspresyon ni Francis. Nakapasok na siya sa rank 8, ngunit mayroon siyang malalim na reserba, malalim na diskarte, divine power na mas malakas kaysa sa ordinaryong rank 8, at dalawang divine artifact na may pinakamataas na kalidad. Kaya, maaari niyang duminahin ang alinmang ordinaryong rank 8 Ancient God na nakatagpo niya. Gayunpaman, ang pagharap sa pinakamataas na rank 8 ay medyo mas mahirap. Spacetime Barrier. Ginamit ni Francis ang spacetime robe para ilabas ang mga layer ng spatial blurs. Ang malalakas na sword slash na iyon ay agad na hinaranggan ng spacetime barrier, na nagpapahintulot kay Francis na madaling maiwasan ang mga ito. Chaos Origin Divine Feast. Walang takot na pinakawalan ni Francis ang kanyang pinakamalakas na divine power attack. Boom! Bang! Bumagsak! Ang labanan ng dalawa ay yumanig sa kanilang paligid. Ano ang sitwasyon? Isang rank 7 Ancient God ang dumating sa eksena. Ito ang nanghihimasok. Agad na sinabi ng isang malapit na peak rank 6 Samsara Immortal Body. Kasabay nito, sinabi nitong Samsara Immortal Body ang pagkakakilanlan ng amo nito. Elder, pupunta ako at tutulong sa paghuli sa nanghihimasok. Ang ranggo ng 7 sinaunang Diyos ay naghanda para sumulong sa labanan. Pinipigilan ng peak rank 8 automation ang nanghihimasok, at kapag nakapasok na sila sa labanan, ang mga pagtaas ng tubig ay ganap na pabor sa kanila. Sa ganitong paraan, magiging kanya ang mga contribution puntos na iyon. Dahan-dahan. Maghintay hanggang makarating ang iba dito, pagkatapos ay maaari nating i-lock ang lugar at atakihin siya ng sama-sama, sabi ng rank 6 Samsara Immortal Body. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.